before ka makagawa ng vaccine, testing ka muna. So without testing facility, masyado tayong dependent sa labas. So ang alam ko kumukuha sila sa Vietnam, sa kung saan-saan ng vaccine, pero hindi minsan hindi mahal, at saka mahal para sa mga small yung parang ganun. Tulad din sa pagmamanok mga kakugi, nakikinig ako kay Boss Engineer Joseph. Tulad sa pagmamanok, alam natin na may gumagamit ng Marex, especially yung sa ibang bansa. Pag dyan sa lugar mo, walang case ng Marex, huwag kang magbigay ng huwag mong i-introduce yung Marex. Minsan kasi, kung ano yung nakikita natin sa ganito, mga video sa YouTube, ganda to, pang protection. Pag wala yung ganyan na kaso dyan sa farm nyo, huwag nyong ilagay. Huwag nyong i-introduce. Kaya dito, maganda tong lugar ni Boss mga kakugi. Wala tayong makikita ang kapitbahay na manukan. Wala. Kahit hindi ka magbakuna dito, pwede siguro. Pero, kasi mga manok mo, may pupunta rito. Hindi rin, sir, dahil sa paiba-iba ng weather. Kailangan may yung basic. Yung basic. Oo, yung basic na bakuna. Koksi, Gomoro, mga NDIB, yung Coryza. Yun lang. Ako hanggang Coryza 5. Tapos nagbo-booster lang pag tingnan mo rin yung yung health ng mga sisiyo mo kung kailangan kasi pag bigay mo, natuluyan tuloy. May marami kilala ko ganyan. So yun mga kakugi, tamang-tama, parang blessing talaga to na blessing at saka isang malaking opportunity mga kakugi na mapunta tayo dito. Supposedly last year pa. Ngayon, right person mga kakugi, nakausap natin na pwedeng makatulong sa atin. Ang laki ng industriya ng agricultural dito, especially yung mga livestock breedings, mga livestock na negosyo. Ang ginagawa natin, pag-declare ng gobyerno na bawal pumasok, bawal maglabas ng mga baboy, mga ganun. Wala tayong magawa kasi wala pa tayong testing facility. Sabihin natin na exempted to kasi negative kami dyan. Diba? Minsan di ba pagka nung na-experience ko, siguro 2 years ago, di ba, may mga lockdown ng dahil sa ASF. So, pagpasok mo dito, tatanungin, may dala kang baboy, may dala kang ganyan. Minsan, tinatanong ko rin sila, halimbawa may dala akong baboy, anong gagawin mo? Paano mo i-test na yung dinala ko positive? Wala. Basta inutusan lang sila ng quarantine, pati mga pizza pinapatapon. So sana at least na umpisahan na ngayon sa Laguna sa yung isang malaking prestigious na eskwelahan na talaga sila ng pera together sa DOST. So meron tayo ngayon. Actually si Engineer Pierce ang nag-manage ng construction doon. Yun. Kasi Engineer, baka one of these days maging partner tayo. Yes. No? Makahanap tayo ba, may mag-contact sa atin na pwedeng magpagawa ng gano'n. Kasi sa Cebu lang, boss. Ang Cebu talaga, ang population is marami. Tapos meat eater. Ang dami ding mga farm. Ang daming mga farm doon, mga hog raising farms, yung mga poultries, mga ganun. Ang dami. Kaya baka may nanonood dyan na makakugi rin. Try natin. With partnership kay boss. So, pag ganyan boss, pwede kang matawagan kung may mag-interesado paggawa ng mga ganyan. Mag-government man or private. Well, open kami sa kasi at the end, yung knowledge na-acquire ko sa kanya doon sa labas, mas maganda rin natin dito sa Pilipinas. Maraming matutulungan yan eh. So it's, of course, we are not arrogant na hindi tayo babayaran ng pera, pero yung after effects saka yung niyan na merong mga testing facility malaki. Makakatulong talaga. Tapos may knowledge na tayo paano i-test yung mga alaga o saka ang ganda niyan guys mga kakugi may facilities for example sa Cebu, sa Leyte,
at least hindi na mahirapan yung gobyerno natin na mag-declare ng ng outbreak or whatever. No? Actually, may team ngayon na sa Maynila, yung mga group of scientists ng mga Pilipino din. Yung iba umuwi na galing US. Yung mga tawag nila balik Pilipinas na mga kilala ko rin sa CDC nagtatrabaho, yung na-meet natin sa DOST, mga scientists. So, nag-uusap-usap kami na sana pag natuloy yung mga testing facility, kasi doon ka kukuha ng specimen mo for testing. Doon ka rin kukuha para ma-develop mo yung vaccine na kayang-kaya ng mga Pilipino. Kasi ngayon, siyempre, bumibili imported, mahal. Tsaka pag less ang supply, mahal ang presyo. Mahal. Di ba? Less ang supply, tapos may demand, malaki ang demand, mahal ang presyo. Pag marami tayong supply, pag may demand, at least hindi na. Kasi locally ma-acquire natin. Parang pumunta ka lang sa agri store, agri-vet. Bibili ka lang ng sachet niyan para sa mga alaga mo. For prevention, for curing. Sa ngayon, ang nangyayari, ang government nagpro-procure. Tapos kung iyan na dinidistribute sa LGU, so mahal ang mahal ang saka hindi talaga mass production kung siyempre hindi naman sila pwedeng bumili ng buong Pilipinas ang supplyan. Oo. Parang sa manok din na ngayon kahit saan ka pupunta meron ka nang makukuha kasi may mga kompleto na sa gamot dapat ganon din. At saka mayroon tayong social media na pwede ma-disseminate ang information kung saan makabili, saan makakuha, ganon. Tulad din sa mga guys ba. Hanggang ngayon naghahanap ako, hindi pa itinadhana na makakita ako ng isang katulad ni boss na marunong gumawa ng mga feeds para sa ating mga manok. May facilities na sila talaga gumagawa ng sariling feeds ba. Kasi tayo ngayon, nagre-rely lang tayo, umaasa lang tayo sa mga supplier, di ba? Tapos ang mahal lang ang per kilo ngayon, mahal ang per sack, di ba? Tapos at least kung mayroon tayong makuha mura, at isang yung mga nagmamanok dyan, nagpa-farming, may mapagpipilian sila. O dito ba sila sa mamahalin o dito sa mura. No? May option. May option. Ngayon kasi parang wala tayong option. Mga malaking malaking supplier, 50 per kilo. Yung isa 51 piso lang. So, gano'n lang, diferensya lang ba? Maliit lang diferensya ba? Kaya nga, ito boss, pwede mo ba rin masuggest to na pag nagmamanok ka, wag nang magmanok ng yung maguwang lagamay mga native, yung mga na lang talaga, mga with quality na lang talaga. Kasi tama po yan kasi minsan inano rin natin yan sa mga kaibigan namin. Yung halimbawa, sasabihin na, oy, may may manok. Kasi sinasabi ko, yung presyo ng feed na pinapakain mo sa ganyang uri sa quality ng manok, saka yung mga magagandang quality ng manok, parehas lang ang presyo. So, dito ka na lang ka sa the same expenses. The same. Tapos sumasahod ka ng mga tao, the same na naman. Parehas lang. Mura lang sahod sa iyo kasi yung mga manok natin low quality to, di ba? At saka pag low quality yung mga alaga natin, ang presyo niyan pag binibenta mo, mababa rin. Minsan low quality yung manok, tapos sabi, ano to? Ito yung presyo. Ba't naman mahal? Low quality lang yung manok mo, di ba? Talagang ma-question ka tuloy. So, yun ang mga guys. Boss, ano ba ang pwedeng masuggest mo sa ating mga viewers yun? Especially yung mga kakaumpisa lang or mag-uumpisa pa. At saka yung mga OFW na katulad mo na mahilig din sa pagmamanok. As based on experience sa mga nakasalamuha ko rin mga gusto mag-umpisa, tumatawag sa akin, nagme-message na gusto nilang kumuha ng tryo, ganyan. Minsan ang advice ko palagi is siyempre ako mas gusto ko maraming buyer, pero hindi naman na sasabihan ko lang din na parang reminder lang na boss breed within your means. Kasi baka masobran, mabilis magparami ng manok kung gusto mo, ang dami, ang bilis.
Magugulat ka na lang. Magugulat ka. Yung 3 mo naging 10, naging 20. Eh, araw-araw iitlog yan eh. Para hindi ka rin magugulat at bigla na lang sasabihin mo na ay hindi pala magastos pala. So ang advice ko palagi is yung controlin nila yung breeding, tapos depende rin sa area mo o na hindi siya maging overcrowded. Ang talaga yung, although hindi ko naman pera nila yon, pero mas maganda na may control sila ng ng breeding. Kahit nga kami, 'di ba, maano rin tayo dahil siyempre maintenance, pagkain, tao, kuryente. Buti tubig hindi ganong mahal kasi diretso. Sarap ng tubig dito guys, mineral water talaga. Tapos yun, ang dapat talaga, be diligent na pag-aralan mo kung hanggang saan yung gusto mong magparami ka ng manok. Sa makatuwid, planuhin talaga. Opo. Dapat talaga may plano mga kakugi. Kasi yung mga manok natin, yung lalaki, pag nakakita ng babae yan, talagang magkakastahan yan. Dadami talaga yan. Hindi mo mapipigilan. Sabi ni boss, planuhin. Dapat, una siguro sa plano boss, ano ba talagang gusto mo sa pagmamanok? Gusto mo. Kung magko-commercial ka ba, magbenta ka ba, or hanggang roida lang gusto mo. Kung hanggang roida lang yung gusto mo, huwag ka na lang mag-breed. Bili ka na lang. Tama. Pero kung gusto mo na gawin mong negosyo, ihanda mo yung facilities mo. Meron din mga kakilala namin, mga customer. Kasi siyempre may pride yan eh. Tama. Minsan bibili ng itlog o bibili ng day old. Kasi gusto nilang ma-feel na kanila talaga yung pinalaki nila. Sabi ko, pero i-remind lang kita, ang dapat may tamang tao ka na mag-aalaga. Na halimbawa gusto mo ng 200 na itlog, yung day old na 50. So dapat may tao ka na may hilig. Actually ang ko palagi, sir, is dapat ang tao may passion sa manok. May puso. Maraming dumaan na tao dito na kayang magtrabaho pero hindi marunong tumingin sa sitwasyon ng manok. Na pag halimbawa ako siya iikot, kita mo kaagad na may problema ang manok. Sila hindi nila napapansin yan. So sinasabi ko palagi sa kanila, yung isang manok na pinalaki natin, naging 9-month-old, 10-month-old, tapos bigla na lang may problema pala ang niya na hindi nyo nakita. So ang palagi sabi ko, kasi parehas lang naman sinasahuran mo sila ng parehas. Pero why not kumuha ka na lang ng tao na may talaga sa manok, yung may passion sa manok. Kasi meron wala pakain lang, patubig, tapos na. Yun mga. So rin yan, scatter na. Tama, scatter, Facebook. Totoo yun guys. Isa sa mga napansin ko boss, ito narinig ko rin, I don't know kung totoo talaga. Sa mga manok na kinokondisyon natin, pagdating daw ng alas 12, pag natutulog lang yung manok mo sa ilalim ng tipi, may dinaramdam daw yun. Kasi yung manok talaga, pag nag-empty yan, talagang gagala yun. Malikot talaga. Maingay, totoo. So, yun ang ko guys yun ang napansin ko, totoo pala yun. Rin palagi, sir, ang ko rin, lahat sa mga tao namin, parang sabi ko, itrato nyo yung manok na parang kayo. Ikaw, ibabad ka sa araw, hindi ka nakainom ng tubig, ano mararamdaman mo? Nako. Ganyan palagi. Dehydrated. Inaano ko talaga, parang ko sa kanila. Kasi sabi ko, mahirap naman sa manok, hindi naman nagsasalita yan eh. Correct. Pero i-base mo sa tao. Na pag nasobrahan ka ng kain, ang sama ng pakiramdam mo. Correct. Pag kulang ka sa kain, hindi rin maganda. Pag wala kang tubig. So, ganyan. Kasi sir, makikita mo yung, di ba? Makikita mo yung may passion na, minsan dito kami, ginagabi na kami. Yung matikita mo sila, bababa doon, may mga flashlight. Titingnan isa-isa.
Which is, sabi ko, hindi naman siguro magpapakita, ang gilas lang yan. Kasi araw-araw, ganyan. Tapos pag may problema ang manok, iba tinatago eh. Correct. Sa may-ari. Dagdag trabaho naman to. O kaya baka pagalitan sila dahil may ganyan ang manok. Ang namin lagi, mas maganda, sabihan nyo na kami ng maaga, na kaya pa natin gamutin yung manok kisa late na, nawala na. At least pag sinabi nyo na ganyan at hindi namin inanuan ng lunas na, walang sisihan. Ano na eh. Yung Tsaka, ito boss, pag yung tauhan mo may passion talaga, hindi mo uutusan, nandun yan, naghihipo ng mga manok. No? Kasi yun ang ginagawa natin. Totoo. Di ba? Mag-ikot tayo, hindi ba natin tinitingnan na yung manok? Hindi. Kaya kunin natin, hihipuin natin. Tapos minsan nga, kinakausap natin eh. Oo. Parang nga tayong mga kinakausap. Part, kumusta ka na part? Ginagano. Pagbutihan mo ha. Ginagano natin, di ba? So yun. Engineer, ikaw naman, ano bang masasabi mo? Mayayain. Mayayain sa time will come talaga. Ikaw na ang front actor talaga sa mga. Kasi sabi ko, actually, kinakatuwa ko kasi hindi ko naman to pinilit eh. Mas pinilit pa nga niya na umuwi dito dahil sa hilig niya sa manok. Tapos, mas maganda, sir, pag dalawa, may isang katuwang ka. Tama. Na minsan nagtatalo rin. Or para sa good purpose. Kasi siyempre pakinggan mo rin yung ideya niya, baka mas maganda kasi sila mas moderno na sila mag-isip eh. Tayo minsan medyo old school. Yung old school. Yung kung ano yung sabi ko kung ano yung nakagawian na maganda naman resulta. Pero mas meron pa pala. Yung kagaya niya, may mga checklist na siya sa conditioning, tapos may papel yan siya na binibigay sa tao na talagang yung talagang tinitik kung nagawa ba yan, hindi sa conditioning. Yun. Tsaka, shout out ko lang din mga Kogi, isa sa mga natingnan ko na napuntahan ko na talagang saludo ko ba? Kay Boss Eli at saka kay Richard. Boss, thank you Boss Eli. Si Boss Eli, pag nandito sa phase 1, si Engineer Richard nandun sa phase 2. Talagang nag-iikot sila ba, phase 3. Yun. Tsaka, kahit hindi the same ang treatment ng bawat isa sa kanilang mga tauhan, at least, yung mga tauhan nila, alam na nila kung ano yung gagawin. No? Uy, nandyan si Engineer. Ito yung mga gusto ni Engineer, ganyan. Uy, nandito si Boss Eli. Pero, in the long run, isa lang ang purpose niyan. Gaganda yung farm. Totoo. Uusad, magiging successful. Kasi pag successful yung may-ari, kumita yung may-ari, yung mga tauhan mo, hindi man pwedeng hindi mo bigyan ng malato yan. Diba? Naku, nagutom na kami dito, buti pa yung manok, busog na busog. Ganyan pa lang. Problema. Dapat mo rin sila. Kaya nga dito sir, pagka kumakain kami, sabayan sila sa amin. Hindi pwedeng hindi. Kasi sabi ko, ba't kami mauna ilan lang kayo dito tapos kasi minsan although minsan iparamdam mo rin sa kanila na sinasahuran sila, pero yung humanly aside hindi ganyan. Tapos rin out of respect sa anak ko, minsan gusto kong magalit diretso, pero kasi binibigyan ko na siya ng yung authority na siya na parang sabi ko, para dahan-dahan step back ako, tapos mag-advise lang sa kanya. Siya ang pinapakausap ko sa kanya, sa mga tao, para maano nila na kung ano yung sinabi niya, ibig sabihin may basbas na sa akin na hindi yung ito sinabi ko iba sa kanya, di malilito yung tao. At saka mga kakugi, lahat ng mga farm owners dyan, gustuhin man natin or hindi, pinaka-importante yung mga tauhan natin. Kasi hindi man tayo 24/7 nandyan sa farm, di ba? May ibang trabaho, may ibang business tayo. Yung tao na nandyan sa farm mo, kung mayroong 110% na tiwala ibigay mo, pag ikaw naman yung tauhan nila boss, tauhan ng may-ari,
isipin mo rin na ikaw parang isa sa mga may-ari. Oo. Kasi kung anong mangyayari dyan, Totoo. may pananagutan ka. Totoo. Kasi nakatiwala na sa iyo yan. Oo. Di ba? Trustworthy. Iyon ang pinakamahirap mga kakugi, maghanap ng klaseng tao na may puso din na katulad mo. Na katulad ng mga may-ari. So yun. Ang tawag ko dyan sa mga empleyadong mga ganyan, ng mga tauhan ng mga ganyan, mga sabong hero. Oo. Totoo. Sabong hero yan. Kumikita sila dahil sa manupang sabong, yung kita nila, tinustos nila sa pamilya nila, pinapaaral sa mga anak nila. In the eyes of their family and their children, hero sila. Saka, yun, tama, exactly yun, sir. Tapos, inaano ko talaga sa kanila. Hindi kesyo, nag-aano ka lang ng manok dito. Hindi, trabaho yan. Trabaho marangal, na one day, baka i-bless tayo pag kasi sumasali tayo palagi sa mga big event. Paano kung magiging atin yun? Sabi ko hindi yan na amin lang. Maano nyo yun, mararamdaman nyo lahat. Parts achievement. So hindi ibig sabihin na yung 15-30 kayo, hindi ganyan. May pag nakabenta kami, meron yan sila. Pagka, minsan, di ba, kung may siya, lalo na siya, bibili niya kung ano-ano, pagkain, mga ganyan. Yung, para maramdaman nila, sir, na you're thankful ka. At siyempre, kailangan sabihan mo rin sila na salamat. Correct. Kahit ibig sabihin, tauhan mo sila, salamat ka pa rin na yung pagod nila, ina-appreciate mo. Tsaka dagdag ko lang din yan, boss. Para sa mga farm boys, mga farm workers, mas mabuti, mas maganda pa nga kayo kasi yung ibang nagtatrabaho, every Christmas lang may bonus. Oo, totoo. Di ba? Every Christmas lang may bonus. While nasa farm kayo, ganito ni boss, every month, pag maganda yung resulta, may bonus. Oo. Pag maraming sales, minsan, sa isang linggo, magugulat. Oh, yan. Bonus, oo. So, yun. Talaga, maganda. Matanong ko, boss. Magkano bang presyuhan dito, boss, pag stag? Brood stag. Brood stag is 12K. 12K. Tapos, yung mga crosses natin, 8K. Walang minimum. Walang minimum. Yung mga pullets natin, 6K po. 6K. Tapos, trio, 12, plus 6, plus 12, 24. Opo. 24 ang trio. Nagbibenta kayo ng mga day old, mga ganyan? Cockerels? Kung malapit lang po sila. Okay. Pero magkano presyo? Ball. Talungin mo talaga. Pa, magkano yung day old? Day old? 500. Pangalan mo dong? Vincent. Ha? Vincent. Ano ka rito sa farm? Taga Patoka. Vincent, okay, shout out ka. Baka may gusto kang kumustahin. Rachel, girlfriend niya. Ikaw ba pangalan? Leandro. Ano kasi doon sa farm? Handler. Wow. Ilang taon ka na? 18. Batang handler, ha? Guys, dito tayo sa range area ni boss. Uy, nako. Cockerel. Dami pa nito, boss. Dami pa niyan. Mga late born.
Na may wing ban to, wala. Wala, off-season. Walang Wala. Okay, off-season naman din, no? Off-season. Hindi late born. Off-season pala. Off-season. Oo. Mga ilang piraso po to nandito? Mga 200 plus, no? 200 pa. Oo, nandun. So, mga ganitong edad, boss, hindi pa tayo nagbebenta ng ganito. Hindi pa. Hindi pa tayo nagre-release. Yan sila, ganyan lang sila, sir. Tapos yun doon, ipaano ko rin. Ay, i-open mo yan. I-range ko rin yan. Ilog na yan sa dito. So, ang lupa dito, boss, pati yung ilog hanggang sa kabila. Oo, dito. Yung parang boundary ng property, ilog. Oh, yun. Oo. So, itong mga kawayan, dito ba yan? Dito pa, kasi sa ilog pa yan. Dito kami kumukuha ng kawayan. So, pag may project kayo, pwede magkuha lang dyan, no? Oo. Ano lang, kukuha lang sila tapos dito ano. Ilan ba mga tauhan mo, boss, nandito? Bali ang ano dito, 4 na sa farmhand, 2 maintenance. Okay, so 6. So lahat ng mga nag-aayos, may 2. Pero yung 2 nag-aayos, stay in lang dito? Hindi, nandyan lang sa ano. Dito na nakatira? Malapit lang kasi ano naman sila yung maintenance. Refreshing. Buko juice. Lamig. Sarap. Ma'am. Swerte ako kay Mrs. dahil Supportive. mahilig din sila sa manok. Oo, supportive. Sa Pag huminga ko naman- ng pangtaya, walang problema. Sa pagbalik ko na lang daw, sabi ni boss, yung free range natin. I-feature natin. Kasi pangit pa man. Pangit pa. Konti pa lang. I-ano natin sa baba. 50 pa lang. Si Quinta pa. Kasi nabilhan tayo ng marami eh. 50 pa lang peraso. Sige. Tapos, kung gusto nyong bumili ng mga materyales, yung isang na vlog ko, marami sila mga assorted talaga ng mga materyales. Maganda. Ano kita boss, i-send ko yung ano niya, Facebook account para ma-search mo. Yung gusto ko yung yung gigantes, yung malalaki. Parang kabir. Kaber pero mas malaki. Ay, try na natin. Sige. Tingnan naman doon. Sige. Kaibigan na natin yun, na-vlog ko na doon. Sa Karkar, Cebu. Yan, ito yung pinaka namin sir, parang bahay kubo pag So natulog. dito kayo magstay. Oo. Air condition. Hindi wala, hindi kailangan. Malamig dito Malamig. paggabi? Paggabi hindi. Lalamigin ka. Yun ako. Bali paggabi sir, ito fog na. Sarap dito mga kugi. Tingnan nyo naman yung bahay ni boss. Bahay kubo. Pero pagpasok mo sa loob, may refrigerator, may piano, may hindi joke. Dito talaga guys, pag sa farm ka ba, maganda talaga makicommune ka sa nature. Nature talaga ba. Tsaka healthy yung kinakain dito. Tsaka dito. Yung water, especially yung water dito guys, galing sa spring talaga. Galing. Yun guys, mga kakugi. Isang farm na naman ang nabisita natin dito sa Ravens Integrated Farm sa Barangay Concepcion, Talisay City. Yes. Boss, mayroon kang last words para sa mga thank you Kakugi TV and sa team sa pagbisita dito sa amin. And we are all welcome kamo always to come. And kung kinsa man gusto magbisita diri from Cebu, welcome kamo diri. So thank you so much for your time. Si Engineer First. Thank you po makakagogi. Si Madam, busy si Madam. Thank you po, Madam. Papa-picture ta mama sa ilan So yun, mga kakugi, sa inyong lahat, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mga kakugi, before ko makalimutan boss, pag may mag-inquire, kaninong Facebook ang ibibigay ko? May Ravens Integrated Farm. may i-send ko po yung may page po kami na Ravens GF. Ravens GF. Or pwede rin sa Ravens Integrated Farm. Yun. Pwede. Ito yun guys. So, mga kakugi, maraming salamat. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay!